Ama namin, maraming salamat po sa pagtitipon ng inyong mga anak ngayong Sabado ng umaga upang mag-aral ng inyong salita. Mayroong kaming sulyap sa pag-unawa na sa pamamagitan ng 10 utos, mayroong napakalalim na pagmamahal at mensahe na nais ninyong iparating sa amin. Ama, dalangin namin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tunay na tulungan mo kaming makita ka sa pamamagitan ng salita ng buhay na siyang 10 utos. Ngayon, pag-aaralan natin ang ikalawang utos. Dalangin namin na ang salitang ito ay hindi lamang maging isang kaalaman, kundi maging isang kapangyarihan ng pag-ibig. Yan ang magtutulak sa amin na tunay na tularan ang iyong wangis sapagkat ito ang layunin ng aming paglikha sa mundong ito. Iniiwan namin sa iyo ang lahat ng oras na ito at muli naming hinihiling na pagpalain mo ang bawat pusong lumalapit upang sumali sa pag-aaral na ito. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pinakamahalagang pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Sige, sige. Ngayon ay sisimulan natin ang ikalawang utos. At ito ang ikatlong pag-aaral na gagawin natin tungkol sa serye ng 10 utos. Ngayon, pag-aaralan natin ang ikalawang utos. Pero bago tayo magsimula, may gusto muna akong itanong muli sa iyo. Naniniwala kami na ang 10 utos ay isa sa pinakamalaking maling komunikasyon na meron tayo sa Diyos. Sapagkat ang 10 utos ay kadalasang dumarating sa atin bilang isang napakabigat at mabigat na pamatok sa ating buhay. Kasi parang kailangan mong sumunod sa batas, kung hindi ay mamamatay ka. Ngunit higit pa rito ang nakakatakot na batas ng Diyos. At dalangin ko na makita natin ang nag-uumapaw na pagmamahal na kayang magpagaling sa atin. At pagalingin mo kami at ibalik kami sa kung sino talaga kami. Kaya't ating titingnan ang ikalawang utos na nasa Exodo, Kabanata 20 at Deuteronomio, Kabanata 5. Habang binabasa natin ang talatang ito, nais kong hilingin sa inyo na isipin ang mukha ng Diyos habang sinasabi niya ito. Kaya pipingnan natin kung gaano tayo kahusay na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya sabay-sabay natin itong babasahin. Okay, iyan ang pangalawang utos. Sabay-sabay tayo magbasa. Huwag kang gagawa para sa iyo ng Diyos-Diyosan na kawangis ng anumang larawan o ng anumang nasa langit o nasa lupa o nasa dagat. Huwag mo silang iyukuran o sasambahin, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuhuing Diyos at hindi ko hahayaan magkaroon ka ng ibang mga Diyos na katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Ipinapapatawa ko ang mga kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang buong pamilya ay apektado. Nako, kahit ang mga anak sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga tumatanggi sa akin. Ngunit ipinagkakaloob ko ang aking tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos sa loob ng 1,000 henerasyon. Sige? Kaya ano ang imahe mo ng Diyos habang binabasa natin ang ikalawang utos? May mga nagsasabi na ang Diyos ay talagang isang mapanibuhuhing Diyos. May mga nagsasabi na nakakatakot daw. Ibig kong sabihin, ako ang maaaring magkasala. Maaaring ako ang nagkasala, pero sabi ng Diyos na siya ang magbabayad para sa mga kasalanan hanggang sa ikatlo hanggang ikaapat na henerasyon, hindi ba? Ngunit dahil masyado tayong nakadikit sa talatang ito, madalas ay hindi na tayo makatingin pa sa talatang ito. Bagamat ipapataw ng Diyos ang mga kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga anak, sinasabi ng Diyos na ang mga umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos ay ipagkakakaloob ko sa kanila ang walang hanggang pag-ibig. Para sa ilang henerasyon? Libo-libong henerasyon. Kaya pinag-uusapan natin ang 3 hanggang 4 na henerasyon ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan o parusa ng kasalanan. Ngunit naiiba siya sa libu-libong henerasyon ng kanyang walang maliw na pag-ibig. Kaya kalkulahin natin, magkano ang libu-libong henerasyon? Ang isang henerasyon ay karaniwang itinuturing na 30 taon. Doon lumalaki ang isang tao, nag-aasawa at nagkakaanak. Kaya iyan ay isang henerasyon karaniwang mga 30 taon.
Kaya kung i-multiply mo ang 30 taon sa 1,000 henerasyon, ilang taon niyon? 30 beses sa 1,000, 30,000 taon. Nakikita mo kung paano kinakalkula ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagpapala ay higit pa sa ating imahinasyon. Ito ang uri ng pagmamahal na hinihintay ng ating Ama na ipagkaloob sa atin. Kaya nga, hinihimok niya tayo na makinig sa aking tinig, ingatan ang aking tinig, at sundin ang aking mga utos. Kaya tunay nating pagtuunan ng pansin ang bahaging ito, ang pag-ibig ng Diyos, ang walang maliw na pag-ibig na nais ibigay ng Diyos sa atin sa libu-libong henerasyon. Sa madaling salita, walang hanggan. Gayon din, kailangan nating isipin kung sino ang tatanggap ng utos na ito. Ang utos na ito ay hindi sinabi sa mga hintil. Tandaan, sino ang kinakausap ng Diyos? Ang Exodo, Kabanata 20 ay nasa Bundok Sinai at ang mga taong nakikinig sa buhay at makapangyarihang pinig na ito ng Diyos ay walang iba kundi ang mga Israelita, ang piniling bayan ng Diyos. Sino ang mga Israelita? Sila ang mga nakasaksi lamang sa makapangyarihang Diyos na nagsagawa ng kanyang mga makapangyarihang kababalagan. Tungkol sa 10 salot na nagpapabagsak sa Ehipto na nagpaalipin sa mga Israelita sa loob ng 430 taon. Nakaraan lang nila naranasan ang mahimalang pag-alis. Katatawid lang nila sa dagat na pula sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang kababalagan at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ang mga taong ito ay nakatayo sa harap ng Diyos. At ito ang mga taong nagnais na magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos. Ito ang mga taong labis na naghangad na makilala at makita ang Diyos. Kaya naiisip mo ba ang kalagayan ng puso ng mga tao habang nakatayo sila sa paanan ng bundok Sinai habang bumababa ang Diyos? Ipinapahayag niya ang kanyang salita ng buhay na walang hanggan, ang 10 utos, upang ang Diyos at ang mga tao ay mapasawalang hanggang tipan at relasyong ito. Kaya, bilang tagapaghatid ng batas na ito, alam ng Diyos kung gaano kagusto ng mga Israelita na makita ang Diyos. Kaya ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa mga tao na huwag gawin sa 2 utos? Anong sinasabi ng 2 utos? Nagbasa lang kami. Huwag kang gagawa ng anumang Diyos-Diyosan o larawan. Sige, kaya sa pagsasabi nito, nauunawaan natin ngayon kung gaano kalawak ang kaalaman ng Diyos sa kahinaan ng tao. Gusto naming makita. Gusto naming maramdaman at mahawakan. Kailangan maging nasasalat ang lahat para tunay tayong maniwala. Dahil alam natin ang pagkahulog at tiwaling kalikasan ng mga tao, binabalaan tayo ng Diyos na huwag nating gawin iyon. Ayaw niyang sumunod tayo sa huwad na imahe dahil gusto tayong makilala ng Diyos at gusto niyang makita natin siya kung sino talaga siya. Kaya tandaan natin ito habang patuloy nating pinag-aaralan ang 2 utos. Gusto ng tatay namin na makita namin siya kung sino talaga siya. Kaya nga sinasabi niya sa atin na huwag tayong gumawa ng Diyos-Diyosan, huwag tayong gumawa ng anumang larawan. Okay? Pero may problema. Una, ang Diyos ay hindi nakikita. Gusto naming makita ang Diyos. Gusto naming makita ang aming Aba-Ama, ngunit hindi naming magawa dahil siya ay hindi nakikita. Bakit? Dahil siya ay espiritu. Sinasabi sa Juan Kabanata 4, versikulo 24, ang Diyos ay espiritu. Kaya nga kung gusto mong makipag-ugnayan sa kahit anong uri ng relasyon, halimbawa sa pagsamba, dapat ay kaya nating sumamba sa espiritu at katotohanan. Kailangan nating taglayin ang dalawang bagay na ito, ang espiritu at ang katotohanan. Ito ang paraan kung saan tayo maaaring magkaroon ng pakikisama sa Diyos. Ang ating Diyos ay parang halin. Inupuno niya ang buong sansinakod.
Ngunit hindi natin nakikita at sa katunayan, pinatototohanan ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Nakikita mo ba ang pag-iibig? Hindi natin kaya pero alam nating nariyan ito kapag mayroong tayo nito, kapag nararamdaman natin ito, kapag natanggap natin ito. Tama ba? Kaya't ipinahayag ng Diyos sa Jeremias, Kabanatang 23, versikulo 24, maaari bang magtago ang isang tao sa mga taguan? Bakit di ko siya nakikita? Patunay ito na ang Diyos ay omnipresent o nasa lahat ng dako. Hindi ba't pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Kaya oo, sa ngayon ay hindi natin nakikita ang Diyos. Ngunit sinasabi ng Diyos, nakikita kita. Hindi mo maitatago ang iyong sarili sa akin. Ako ay nasa lahat ng dako. Anong laking kumpiyansa ang makukuha natin mula rito, di ba? Nandito ang Diyos kasama natin ngayon, nasa Malaysia ka man o nasa Indonesia o Estados Unidos o nasa Korea. Malayo man ang ating distansya, ngunit ang Diyos ay kasama nating lahat ngayon. Amen? Kaya tandaan, pero gusto nga ng Diyos na makita natin siya, di ba? Kaya nauunawaan niya na walang sino mang ang nakikita sa Diyos dahil siya ay espiritu at hindi siya nakikita. At pinatututuyan ito ng Biblia. Sinasabi sa Juan 1, versikulo 18, tunay nga, walang taong nakakita sa Diyos kailanman, kundi ang iisang Diyos, ang Diyos na ipinanganak. Nangangahulugan ito na ang salita na noong pasimula pa lamang ay naging laman, tulad natin, gaya ng tao. Siya ay nasa sinapupunan ng Ama at ipinaliwanag at ipinakita niya siya sa atin. Kaya naman, sinasabi sa atin ng Kolosas, Kabanata 1, talata 15, na si Jesus ang tunay na larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng nilalang. Aleluya! Kaya nga, naniniwala tayo kay Jesucristo. Kaya nga natin pinag-aaralan si Jesus sa Bagong Tipan, natututunan natin ang mga propesiya tungkol sa Kanya sa Lumang Tipan, tama ba? Pero mga kapatid, may isa na naman tayong problemang kinakaharap. Sinasabi sa atin ng kasaysayan na kahit na si Jesus, ang Diyos mismo, ay nagkatawang tao at naparito sa atin, kinilala ba natin siya bilang Diyos? Hindi. Kahit na siya'y naparito bilang isang tao, bilang isang nasasalat na laman, kahit na ang mga disipulo ay gumugol ng maraming taon kasama si Jesus, natututo, nag-aaral, namumuhay at huminga kasama niya, lahat sila ay nabigong makilala si Jesus. Tama ba? Yan ay isang kamanghamanghang katotohanan na sinasabi sa atin ng kasaysayan. Kaya't pinanong ni Felipe si Jesus, Jesus, maraming beses na kaming nakasama mo. Lagi mong pinag-uusapan si Papa. Kaya't pakisuyong ipakita mo sa amin, Ama. At si Jesus ay nanaloy. At sa palagay ko, ito ay isang tanong na hindi lamang nagmumula kay Philip, kundi kinakatawan ni Philip ang lahat ng ating mga puso ngayon. Nasa paglalakbay na ito ng pananampalataya kami at sinasabi namin, sinusundan ka namin, Jesus, mulit nais ka naming makita. Palagi mong pinag-uusapan ang Diyos amang Diyos. Gusto ka naming makita, Diyos Ama. Pakipakita mo naman sa amin. Anong sabi ni Jesus? Siya'y nanangoy at nagsabi, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba't ang tagal ko ng kasama ninyo at hindi mo pa ako nakikilala? Si Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Kaya paano mo masasabi, ipakita mo sa amin ang isang Ama? Nakikita natin na ito ay isang pilipit na ugnayan sa pagitan ng disipulo at ni Jesus. Magkasama silang naroroon ng sabay sa isang lugar. Marami silang pinag-uusapan. Ngunit kahit na nasa iisang oras sila sa kalawakan, hindi natin nakikilala si Jesus. Palagi kaming nauuhaw dahil gusto naming makita ang Ama. Patuloy kaming humihingi, ipakita mo sa amin ang Ama. Kaya't ito ay nagsasabi sa atin ng isang malalim na katotohanan. Kahit na dumating si Jesus sa isang nakikitang anyo, hindi pa rin natin siya nakikita. Ibig sabihin, hindi natin makikita ang Diyos gamit ang ating physical na mga mata. Hindi gano'n ang physical na mga mata.
ang kakayahan kung saan natin nakikita ang Diyos. May isa pang kakayahan sa ating katawan na makita ang Diyos, si Jesus. At ano ito? Ang paraan upang makita ang Diyos ay ang mga mata, hindi ng ating katawan kundi ng puso. At ipinaliwanag ito mismo ni Jesus. Ang taming paraan upang makita ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating puso. At naniniwala ako na ang buhay Kristiyano ay tungkol sa pagsasanay sa ating sarili upang makita natin sa pamamagitan ng ating mga puso na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng ating mga mata. Minsan, kapag ginagamit natin ang ating pisikal na paningin nang hindi natin nauunawaan ang buong pangyayari, nang hindi natin nauunawaan ang intensyon ng tao sa likod ng mga kilos, kung minsan inagkakamali tayo sa pag-unawa sa iba. At nauuwi pa nga tayo sa paghusga o pagkondena sa ibang tao. At sabihin, nako, hindi ko na talaga kayang makasama ang taong iyon. Hindi ko na kayang makipagtulungan sa kanya. Nahihirapan talaga akong gugulin ng mga araw ko kasama ang kapatid kong ito, kahit na dapat ay magmahal ako. Ito ay lahat dahil nakakakita tayo gamit ang ating pisikal na mga mata. Dapat nating sanayin ang ating mga sarili na makita ang nasa puso natin. Kaya anong sinabi ni Jesus sa Mateo 5, versikulo 8? Isa ito sa kanyang mga salita sa 8 mapapalad. Sabi niya, mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Diyos. Si Jesus mismo ang nagpapaliwanag ng paraan upang makita ang Diyos, at iyon ay sa pamamagitan ng ating puso. At dapat maging dalisay ang ating puso. Makikita natin ang parehong halimbawa sa eksena kung saan labis na nagdadalamhati ang mga disipulo dahil sa pagkamatay ni Jesus. Pagkatapos mamatay ni Jesus, ang mga disipulo ay patungo sa Emmaus. Sa madaling salita, tinalikuran nila ang kanilang buong 3 o 4 na taon ng proyekto ng pagsunod kay Hesukristo dahil hindi na sila makapaniwala sa Kanya. Ibig kong sabihin, aniya, kung susundin ninyo ang aking tinig, hindi ninyo makikita ang kamatayan kailanman. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman, ang gurong nagturo niyan, siya mismo, ay namatay sa krus. Kaya sa pamamagitan ng paggamit ng sarili nilang makataong mga mata at pag-unawa sa nangyari, namlumo ang kanilang puso. Kaya gusto na lang nilang isuko ang lahat at tumakas. Pero alam nating lahat ang sikat na kwentong ito, di ba? Sino ang pumunta para makita sila? Si Jesus mismo ay dumaten, pero ano ang nangyari? Nakilala ba ng mga disipulo ang nabuhay na mag-uling Panginoon? Hindi nila ginawa. Sige, tingnan natin ang mga talatang ito. Nasa Lukas, Kabanata 24 yan, at hinihikayat ko kayong buksan ang inyong Biblia at basahin ang buong kabanata ng Lukas 24. Talagang kamangha-mangha, ngulit lalaktaw lamang tayo sa ilang mga talata na talagang may kaugnayan dito. Si Jesus, sa kanyang nabuhay na mag-uling anyo, ay nakatayo sa harap ng mga disipulo. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Pinigilan ng kanilang mga mata na makilala siya. Ano ang ibig sabihin nito? Malamang na nakadilat ang mga mata nila. Nakikita nila ang lalaking ito na si Jesus, ngunit hindi nila siya nakita. Kaya nakikita mo na ang mga matang ito ay tumutukoy sa kanilang pisikal na mga mata, tama ba? Ngunit kalaunan, namulat ang kanilang mga mata upang makita si Jesus. Sige, Lucas 24, versikulo 31. Epo ay, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya, ngunit siya'y nawala sa kanilang paningin. Kita mo, ang mga matang ito ay hindi tumutukoy sa kanilang pisikal na mga mata, tama ba? Ang kanilang mga mata ay, noon pa man ay bukas na ang kanilang mga mata, tulad natin ngayon, ngunit kahit na ganon, bukas pa rin ang kanilang pisikal na mga mata. Ipinuturo ni Jesus o ng Biblia ang kanilang kalagayan, kung saan nakapikit ang kanilang mga espiritual na mata o nakabukas ang mga espiritual na mata. At gusto kong mapansin mo ang bahaging ito. Nang mamulat ang kanilang mga mata at makilala si Jesus at ang nangyari sa kanya, siya ay naglaho. Kapag bukas ang ating mga espiritual na mata, kapag tunay nating nakikilala ang ating Ama, ang Diyos,
Hindi na siya makikita dahil ang kanyang orihinal na anyo ay espiritu, siya ay hindi nakikita at iyon ay isang paraan upang makita siya kung sino talaga siya. Amen. Kaya sinasabi sa atin ng mga taga-Efeso, Kabanata 1, talata 18, na ang mga mata ng ating puso ay dapat mabuksan. Ito ang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Sabay-sabay nating basahin ang mga taga-Epeso, Kabanata 1, talata 18. Dalangin ko na maliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag. Ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang mana sa mga banal? Sa panahon ngayon, lahat tayo ay nahihirapan sa maliit man o malaking paraan dahil sa COVID-19. Iniisip talaga natin, "Naku, ganito na ba talaga ang katapusan ng mundo?" Tama? Gulit anuman ang kalagayan, ang panalangin para sa atin ngayon, gaya ng pinatututuanan ng kasulatan ay lahat ng ating mga ninuno ng pananampalataya, ang ating Diyos si Hesu Kristo at lahat ng mga apostol, ang kanilang panalangin ay naway mabuksan at maliwanagan ang ating mga mata ng ating mga puso. Kapag naranasan natin ito, ano man ang sitwasyon, gaano man ito kalungkot, makikita natin ang dakilang pag-asa ng tawag ng Ama. Ang mismong tawag na ibinigay ng Ama para sa iyo at sa akin nang ipakilala at makilala niya tayo kay Hesu Kristo. Kaya't maari nating tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Hindi dumating ang sandaling iyon nang walang kapalit. May pag-asang aming Ama sa kanyang pagtawag para sa amin. At dumarating din siya dala ang kamanghamanghang pagpapala, ang kayamanan ng kaluwalhatian ng mana. Kaninong mana? Hindi ang mana ni Bill Gates, hindi minana ng Samsung, ang mana ng ating Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang mana ay hindi ginagamit para sa isang maliit na tanda ng ari-arian o maliit na bahagi lang ng possession yan. Ang mana ay tinutukoy bilang malaking kayamanan, kapwa pisikal at espiritual na kayamanan, tama ba? At dito, kapag binuksan natin ang mga mata ng ating puso, nakikita natin ang kayamanan ng kaluwalhatian ng mana ng ating Ama sa atin. La, Amen. Kaya't dalangin ko na habang pinag-aaralan natin ang 10 utos, ay tunay tayong nananalangin sa Diyos Amang iyon. Ayaw na namin ng anumang hindi pagkakaunawaan sa inyo. Gusto namin maging maayos ang relasyon natin. Gusto naming maging ganap na nakahanay sa inyo. Para makita natin ang lahat ng mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa ating buhay ngayon, lahat ng narito ay nasa kasalukuyang talata, tama ba? Okay, kaya ang salitang purong puso, ang mahalaga ay dapat maging dalisay ang ating puso, tama ba? Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo, Kabanata 5, versikulo 8. Kaya ang dalisay na pusong ito sa Griego ay kataros, kataros. Ngayon, ang dalisay na pusong ito ay nangangahulugan hindi lamang ang mga kilos na nakikita sa pangibabaw. Ang ating mga iniisip, ang ating mga intensyon ay dapat na dalisay. Kaya sa panlabas na anyo, maaaring ginagawa natin ang tila mabuti. Ngunit nakikita rin ng Diyos ang ating mga intensyon at iniisip sa loob natin. Dapat din silang maging dalisay. Kaya kung mabait tayo sa labas at sa ating mga kilos, pero kung hindi naman talaga tayo mabait sa loob, anong tawag doon? Yan ay tinatawag na pagkukunwari. Kaya hindi lamang ang mga kilos, kundi ang mga motibo sa likod ng mga kilos na yon ay dapat ding dalisay. Yan ay mga kataro. Gayun din, kapag mayroon tayong mga matang may dalisay na puso, hindi tayo nagdadalawang isip. Ibig sabihin, hindi tayo naglilingkod sa Diyos at iba ang ating pinaglilingkuran. O sige? Kaya ang mga mata, ang mga matang iyon ng dalisay na puso ay nakatuon lamang sa Diyos. Kaya ano ang ibig sabihin kapag ang mga mata ng ating puso ay nakatuon lamang sa Diyos? Ibig sabihin, nabubuhay tayo upang palugdan lamang ang Diyos, nasa bahay man tayo o nasa labas. Nangangahulugan ito na hindi tayo naghahangad ng papuri mula sa mga tao, kundi mula kanino? Mula sa Diyos.
Kaya maaring tayo ay gumagawa ng maraming trabaho, paglilingkod o paghihirap o dedikasyon o ano paman, mulit ang papuri niyon ay hindi nagmumula sa mga tao. Kaya't huwag sana kayong panhinaan ng loob kung tila walang sino man ang nakakakilala, nakakaaliw at nakakapagpalakas sa inyo. Dahil naaalala ng ating Ama kahit ang pinakamaliit na gawa na ginagawa natin para sa kanyang kalawalhatian. Kaya't sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talata 29, binibigyang kahulugan ang tunay na Hudyo ay hindi ang panlabas na anyo, kundi ang panloob na anyo. Muli, naaayon ito sa Kataros, ang dalisay na puso. Ang pagtutuli ay hindi yang sa puso. Pasensya na, ang pagtutuli ay yaong sa puso sa pamamagitan ng espiritu, hindi sa pamamagitan ng pisikal na letra. Okay, at higit sa lahat, ang papuri sa Kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. At dalangin ko na lahat tayo na nakiisa sa pag-aaral na yon ay matanggap ang mga biyayang ito ng kataparo sa ating mga puso. Kaya tunay na makapaglingkod tayo upang mapalugdan lamang ang ating Diyos amang Diyos. At sa paggawa nito, ipinapangako niya na ang kanyang walang hanggang pag-ibig ay ipagkakaloob sa atin magpakailanman. Kung gayon, tayo ay magiging daluyan ng pinagmumulan ng mga pagpapala upang mula sa atin, ang tubig na nagbibigay buhay na ito, ang mabuti at perpektong relasyon sa Diyos ay mabuksan. Tama ba? Apang ang ating papuri ay hindi magmula sa mga tao, hindi tayo kailanman kailangang umasa dito. Ngunit palagi tayong magkakaroon ng ganitong katayakang pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Sa ngayon, nag-aaral pa kami. Gusto nating makita ang Diyos, ngunit ang tanging paraan upang makita siya ay sa pamamagitan ng paglilinis ng ating mga puso. Pero sa mayon, ginagawa natin. May problema sa pagtingin sa Diyos paminsan-minsan. Ibig sabihin, hindi na dapat ganito ang puso natin ngayon. Paano natin maayos ang ating pusong sawi? Para maayos ang isang bagay, kailangan nating maunawaan kung ano ito noong una. Kaya para maayos ang ating pusong sawi, sa panabay ko, kailangan muna nating tingnan ang ating orihinal na kalagayan. Kaya saan sa Biblia natin maaaring tukuyin upang maunawaan kung ano ang ating orihinal na kalagayan? Sa simula? O na? Oo. Aklat ng Genesis. Sige, ang tao o tayo ay orihinal na nilikha sa wangis ng Diyos, di ba? Tayo ay nilikha ng may karangalan, ngunit dahil sa pagbagsak, nawalan tayo ng isang imahe. Kaya tingnan natin ang orihinal na kalagayan natin sa pamamagitan ng pagbabalik sa simula. Hanapin ang Genesis, Kabanatang 1, talata 26 hanggang 27. Kaya basahin natin ito ng sabay-sabay at kung alam mo, gaya ng aking binigyang diin, paulit-ulit na binibigyang diin ng dalawang talatang ito ang iisang salita, ha? Genesis, Kabanata 1, talata 26. Nang magkagayoy, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na bagay na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan at ayon sa larawan ng Diyos siya nilika. Lalaki at babae, nilikha niya sila. Kaya aling salita ang paulit-ulit na lumalabas? Tayo ay nilikha sa ano? Sa wangis ng Diyos, tama ba? Kaya tumigil muna tayo rito sandali. Pinag-aaralan natin ang pangalawang utos. Ano ang sinasabi sa atin ng ikalawang utos na huwag nating gawin? Hindi para gumawa ng anumang idolo. Hindi para gumawa ng anumang larawan. Bakit? Nasaan ang tunay na wangis ng Diyos sa simula? Saan orihinal na inilagay ng Diyos ang kanyang larawan? Gaya ng nabasa natin sa Genesis 1, versikulo 26 to 27,
Naglagay ang Diyos ng sarili niyang larawan, isang wangis sa atin. Kaya gaano kakilakilabot para sa Diyos na panoorin tayo habang tayo ay patuloy na walang kapanatagan at nauuhaw. At inaabot ang mga bagay sa labas natin, ang mga bagay sa mundong ito, patuloy na inaabot upang punan ang kakulangan sa atin, upang mahanap ang mog ng Diyos at ng kanyang wangis at mga bagay na iba sa ating sarili. Maaring pera, maaring kapangyarihan, maaring ibang tao, maaring iba pang mga hilig, hindi ba? Ngunit ipinapaalala sa atin ng ating Ama ang mismong wangis ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na hinahanap ng bawat tao sa iba't ibang anyo. Sa loob ng maraming siglo ay nasa lugar, walang iba, kundi ikaw at ako. Sinasabi sa atin ng Diyos na ibalik ang imaheng nawala sa atin. Hindi na tayo makakatingin sa labas, mga kapatid. Kailangan nating tumingin sa loob natin. Kailangan nating mabawi ang wangis ng Diyos sa loob natin. Kaya nga nagbabala ang ikalawang utos na huwag tayong gumawa ng anumang Diyos-Diyosan o larawan dahil dapat ay nasa atin na ito ngayon. Ngunit dahil sa ating pagbagsak, ipinagpalit natin ang kaluwalhatiang ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang imaheng ito. Hindi ka panipaniwana, ipinapaliwanag ito sa mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 23, kung bakit natin ipinagpalit ang tunay na wangis na ito ng Diyos. Sinasabi sa versikulo 23, ipinagpalit natin ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang larawan ng taong nasisira, ng mga ibon, ng mga hayop, at ng mga nilalang na ito. Kaya naunawaan na natin ngayon ang ating orihinal na kalagayan, amen? Tama? Kung gayon, paano natin ito maayos? Gusto na naming bumalik, di ba? Paano natin ito maayos? Tingnan natin ang restorasyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na ito ay isang paraan ang mabago sa tunay na kaalaman. Kaya paano tayo maaaring mabago? Dumako tayo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talata 10. Sabi nga, isang tabi ninyo ang inyong datong pagkatao at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Pagpapanumbalik, pagpapanibago, tama ba? At ano ang bagong sarili? Ang bagong sarili ay binibigyang kahulugan bilang nabago tungo sa tunay na kaalaman ayon sa wangis ng lumikha sa kanya. Kaya ang pinakamahalagang bahagi na dapat nating taglayin upang mabago ay ang pagkakaroon ng tunay na kaalamang ito, tama ba? Ngunit walang pinakamataas na uri ng edukasyon sa mundong ito ang makakagawa nito. Bakit? Dahil ang tunay na kaalamang ito ay ayon sa ano? Ang tunay na kaalamang ito ay ayon sa wangis ng isa na lumikha sa kanya. Sa madaling salita, ang tunay na kaayamang ito ay ayon sa wangis ng lumikha. Kahit pa mag-aral ang anak natin sa Harvard o Yale, kahit pa mag-aral sila ng pinakamataas na uri ng disiplina sa akademya sa mundong ito, hindi nila makukuha ang tunay na kaalamang ito ayon sa imahe ng lumikha. Ang tanging lugar kung saan natin matatagpuan ang tunay na kaalamang ito ay mula sa buhay at hindi nagkakamaling salita ng Diyos sa makatuwid nga ang Biblia. Madalas kong ibinabahagi ang halimbawang ito sa maraming kapatid. Ang buong pag-aaral na ito ay batay sa isang espesyal na serye na tinatawag na seryeng Ang Kasaysayan ng Pagtubos na isinulat ni Reverend Aaron Park. Pero minsan, sinasabi natin na kung kailangan nating pag-aralan ang kasaysayan ng pagtubos, ang kasaysayan ng pagtubos. Pero hindi naman talaga yun. Kapantay ng layunin ng may akda dahil ang sinasabi sa ikaapat na parirala ay kailangan nating malaman ang pangangasiwa ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. Kaya hindi lamang ito isang kasaysayan ng pagtubos. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng pagtubos, pinag-aaralan natin ang pangangasiwa ng Diyos ha. Ang pinag-uusapan natin ay ang administrasyon ng Diyos, hindi ang administrasyon ni Biden, tama ba? O ang administrasyon ni Pangulong Moon.
Ang pinag-uusapan natin ay ang administrasyon ng Diyos. Kayo, naiisip mo ba kung gaano talaga karami ang kailangan nating pag-aralan? Halimbawa, kung gusto mong magkaroon ng maliit na tindahan, anong degree ang kailangan mong makuha sa kolehiyo? Master's degree at sa administrasyong pangnegosyo. MBA ang tawag namin dyan. Para makakuha ng MBA, ilang taon ka dapat mag-aral? Tama? Minimum na 4 na taon sa kolehiyo, di ba? At kung matalino ka talaga, kaya mong tapusin ang master's degree mo sa loob ng 2 taon. Kaya minimum na 6 na taon ang kailangan mo para makakuha ng MBA, Master sa Business Administration. Ang pinag-uusapan natin ay ang administrasyon ng Diyos. Natural lamang na tayo ay lubos na nakatuon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi sa atin ng Biblia ang layunin kung bakit dapat nating pag-aralan ng Biblia upang matanggap ang tunay na kaalamang ito. Kaya dumako tayo sa 1 Timoteo, Kabanata 1 hanggang 5. Ang layunin ng ating pagtuturo, ang mabuting mag-aaral ay laging may matibay na kamalayan sa layunin ng pag-aaral, sa layunin ng pag-aaral. Ang layunin ng aming pagtuturo ay ang pag-ibig na nagmumula sa dalisay na puso at sa mabuting budhi at sa tapat na pananampalataya. Kaya may papakita ito ng ganito. Lahat tayo ay pumupunta upang mag-aral ng Biblia tulad ng ginagawa natin ngayong umaga, ngunit mula rito, ano ang dapat nating makuha? Bueno, hindi lang basta doctorate sa teolohiya or biblical studies, di ba? Sinasabi sa atin ng Biblia na ang layunin ng pag-aaral ng Biblia ay una, dapat tayong magkaroon ng dalisay na puso. Pangalawa, dapat tayong magkaroon ng mabuting konsensya. Pangatlo, dapat tayong magkaroon ng tapat na pananampalataya. Ito ang 3 bagay na dapat meron tayo. Dapat nating suriin ang ating mga sarili palagi. Anong grado ang natatanggap natin sa 3 aspetong ito, di ba? Ngunit ayon din sa 1 Timoteo 1 talata 5 na ang dalisay na puso, mabuting budhi at papat na pananampalataya ay hindi ang pangwakas na hantungan o sukdulang layunin. Ano ang pangunahing layunin ng pag-aaral ng Biblia? Sa pamamagitan ng 3 ito, dapat tayong makatanggap ng pagmamahal. Ang Biblia ay pare-pareho sa mensaheng ito. Habang lalo nating pinag-aaralan ng Biblia, lalo nating itong nauunawaan. At habang patuloy itong lumalago, makakamit natin ito. Kaya gusto ko nang magtapos ngayon. Ang mensaheng ito ay tungkol sa 10 utos, lalo na ang ikalawang utos, kung saan kailangan nating ibalik ang nawalang wangis ng Diyos, kung saan sa atin kailangan nating ibalik ang wangis ng Diyos na nasa atin. Tama? Ito ay direktang nauugnay sa mga huling araw. Sige, titingnan natin ang 2 talata sa ikalawang Korinto, Kabanata 3. Sinasabi ito sa versikulo 8, ngunit tayong lahat ay may mukha na walang talukbong. Ang ibig sabihin ng unveil ay makikita mo na ngayon. Nakikita na parang nasa salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kapag tumingin ka sa salamin, ano ang nakikita mo? Siyempre, nakikita mo ang sarili mo, di ba? Ngunit ayon sa 2 Korinto, Kabanata 3, versikulo 8, sinasabi nito, kapag tayo'y tumitingin sa salamin, ano ang ating nakikita? Ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ibig sabihin, makikita natin kung kaninong ima ang imahe ng Diyos kapag tinitingnan natin ang ating sarili sa salamin. Tingnan mo ito. Binabago ba tungo sa parehong imahe? Hallelujah, kay lalim, kay ganda nito, hindi ba? Nangangako ang Biblia na tayo ay babaguhin sa parehong larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Katarungan mula sa Panginoon ang Espiritu. Amen. Okay, at una, sinasabi sa atin ito sa Juan Kabanata 3, talata 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Amen. At hindi pa lumilitaw kung ano tayo magiging. Alam natin na kapag siya ay magpakita, ito na ang ikalawang pagparito, tama ba? Oo. Kapag siya ay nagpakita, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin siya kung ano talaga siya. Ngayon, ang talatang ito ay nagpapakita sa atin ng isang napakahalagang ekwasyon tungkol sa huling panahon. Minsan maaari tayong magtanong,
Kailan ang katapusan ng mundo? Naisip namin na baka malayo ito o malapit lang talaga. Oo, hindi ko alam kung ano ang mga pagpipilian o kagustuhan mo. Pero oo, sabi natin, kailan darating ang katapusan ng mundo? Ngunit ito ang unang nagtuturo sa atin na ang pagdating ng katapusan ng mundo ay direktang nauugnay sa ating kalagayan. Sige, tara na. Ito ang ekwasyon. Kapag siya ay magpakita, iyon ang panahon na tayo ay magiging katulad niya. Iyon ang panahon na makikita natin siya kung paano siya tama. Kaya rito, ang ikalawang pagparito ay magaganap kapag tayo ay katulad niya. At sa ikalawang pagparito, kapag tayo ay katulad niya, saka natin siya makikita kung ano siya. Kita mo, ang tatlong bagay na ito ay pinagsama. Parang si Noe na kinailangang magtayo ng arka, kinailangan niyang tapusin ang pagtatayo nito para dumating ang baha. May bahagi rin na kinailangan gawin ni Noe sa parehong paraan. Kailangan nating itayo ang spiritual na kaban na siyang larawan ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tinawag tayo ng ating kahangahangang Ama, ang Diyos, upang makibahagi sa kanyang wangis, upang makibahagi sa banal na kalikasan ng ating Ama. Kabahagi tayo ng banal na kalikasan ng Diyos ayon sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4-7. Sabay nating basahin ito ng dahan-dahan para tapusin ang ating pag-aaral ngayon. Tayo ay mga kabahagi ng banal na kalikasan. Aleluya! 2 Pedro, Kabanatang 1, talata 1-7. Sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at kahanga-hanga mga pangako. Amen. Upang sa pamamagitan ng mga ito, kayo'y maging kabahagi ng banal na kalikasan, yamang nakataka sa kabulukan, sa makatuwid bagay sa pamamagitan ng kahalayan sa sanglibutan. Ngayon, dahil dito sa pagsisikap, ito ang ginagawa namin sa inyong pananampalataya, magpakita ng moralidad, at sa moralidad, kaayaman, at sa kaalaman, pagpipigil sa sarili. Sa iyong pagpipigil sa sarili, pagtitiyaga. Sa iyong pagtitiyaga, kabanalan. Sa iyong kabanalan, kabaitang pangkapatid, at sa kabutihang loob na pangkapatid, pag-ibig. At maaari itong maging muling binuo sa diagram na ipo. Habang pinapanood natin ito, maging panatag tayo. Lahat tayo ay narito sa prosesong ito. Nasa isang punto tayo o sa iba pa. Lahat tayo ay lumalaki, okay? Sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, versikulo 4-7, ano ang dapat nating gawin? May bahagi tayo, di ba? Sa ganitong paraan, ilapat ito. At dito, ilapat ito ng ganito. Kaya ano ang bahaging iyon? Una, ano una? Oo, hindi ito isang pagsubok sa memorya, okay? Una, pananampalataya ha? Yan ang pinaka-basic. At sinasabi sa atin ng Roma Kabanata 10, versikulo 17, na saan nagmumula ang pananampalataya o kikinig sa salita ng Diyos. At aleluya, lahat tayo ngayon ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya ito, nandun na tayo. Okay, kaya mula roon ay magpapatuloy tayo. Ikalawang bahagi, ilapat ang kahusayang moral. Sa kahusayang moral, kailangan nating gamitin ang kaalaman. Sa pamamagitan ng kaalaman, ano ang ating mabubuo? Pagpipigil sa sarili? Sa pagpipigil sa sarili, oo, alam mo, tulad ng kaalaman. Oo, ang pagpipigil sa sarili ay higit pa sa kaalaman. Okay, parang ako, wow, okay. Kapag nakapagpigil na sa sarili, ano ang susunod? Pagtitiyaga. Nako, sa pagtitiyaga ay kaakibat ang kabanalan. Akala ko ito na ang magiging tuktok pero hindi pala. Sige, sa kabanalan, mabuting kaloobang pangkapatid. Sa pamamagitan ng kabaitang pangkapatid, ano ang pinakabuod ng ating paglalakbay ng pananampalataya? Muli, napaka-consistent. Mahal, alam mo naman na nandito lang naman palagi tayong lahat sa kung saan tayo nagsimula, hindi ba? Ating batiin ang isa't isa sa pagiging kabahagi ng banal na katangiang ito ng Diyos. Oo, hindi magiging madali ang paglalakbay na ito at alam mo ang makakuha ng mataas na grado, alam mo ba?
Sigurado ako ang ilan sa atin ay sinusubok ngayon para matiyak na matibay ang ating kakayahan, hindi ba? Kaya't magpatuloy tayo upang mabawi sa atin ang wangis ng ating Ama. At kahit na mahirap ang prosesong ito, maghawak kamay tayo, magpalakasan ng loob, magtulungan at magpatibayan upang sama-sama nating matupad ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang pangalawang utos, ang tunay na nais ng Ama sa atin ay ang pagpapanumbalik ng kanyang wangis sa ating buhay upang tayo ay mamuhay bilang isang dakilang kagalakan. Sa ating Diyos Ama, Amen. Sige, kung gayon, oh, pangwakas na taludtod. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 6. Ito ay katuparan ng ikalawang utos. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita sa kanya, tunay na naging ganap ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na tayo ay nasa kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat ding lumakad ayon sa kanyang pamumuhay. At mga kapatid, naniniwala ako na ipinakita sa atin ng ating Amang Diyos kung paano siya lumakad upang tayo ay sumunod sa Kanya at maging katulad niya. Magdasal tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagpapahintulot mo sa amin na maglaan ng oras upang pag-aralan ang ikalawang utos at ang iyong layunin para sa amin. Sa loob ng napakaraming libong taon, ang ating mga tao ay nabuhay nang wala ang maganda at hindi nasirang larawan ng Diyos sa ating buhay. Ama, nananalangin kami habang kami ay nagkakaisa, habang pinag-iisa namin ang aming mga puso sa iisang layunin, na nais naming ibalik ang nawalang imahe mo sa aming mga sarili. Alalahanin ang bawat bata saan man tayo naroroon sa paglalakbay ng pananampalataya. Ama, palakasin mo po kami, hikayatin mo kami, at pagpalain mo kami upang aming mapalakas at mapalakas din ang isa't isa. Kaya't matutupad naming lahat ang iyong pangalawang utos sa pamamagitan ng paglakad sa parehong paraan na iyong nilakaran bago kami. Muli kaming nagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Tapusin natin sa panalangin ng Panginoon. Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming sala gaya ng pagpapatawad namin sa iba. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas sa masama. Sapagkat ikaw ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen.